Matapos ang nakakabiglang sunod-sunod na pagkamatay ng mga guards ni Queen Oito, nagpawari ito kay Kurapika. Ngayon, i-review na natin ang Chapter 360 o ang Episode 21 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, malalaman na natin kung sino ang tunay na may sala sa mga hindi maipaliwanag na pagkamatay ng mga guards at masisilip natin ang nakakagulat na twist na mangyayari. Kaya naman ito na si Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamaghat ng ating chapter ngayon ay Parasite at nagsimula kaagad ang eksena kung saan ini-interrogate na ni Kurapika ang mga guards at katulong ng Reyna. Dito rin ipinaliwanag ni Kurapika ang tungkol sa Succession War o Succession Contest na nagpasabi sa tatlo na magpapataya ng mga prinsipe. Hindi ako naniniwala dyan, wika ng isa sa kanila. Hindi raw makatotohanan, dagdag pa ng isa. Sumagot si Kurapika habang nakatutok ang baril sa kanila. Yan ang katotohanan. Bakit naman i-dispose lang ng Royal Guards ang mga namatay na walang sinagawang autopsy? Sumagot ang isa na may ibibigay daw na pruweba. Dito ipakita ni Kurapika na totoo ang kanyang chain na may kakayahang malaman kung sino ang nagsisinungaling. Sige, subukan mo lang para makita mo, wika niya. Ngunit kapag tinanong tungkol sa succession, sabay-sabay silang nagsabi na wala silang alam. Isa-isa lang muna at simpleng yes or no lang ang sagot, sabi ni Kurapika. Itinutok niya ang baril sa mga katulong at agad silang umiling na sinasabing wala silang alam tungkol dito. Kasunod nito, itinutok niya ang baril sa isang guard na maya-maya ay umamin na alam niya ang tungkol sa succession contest. Ikinagulat nito ang tatlong natitirang nagsalita na sila rin daw ay may alam tungkol dito. Pagkatapos, itinuon ni Kurapika ang kanyang atensyon sa dalawang umami na yon at tinanong, "Kayo ba ay nasa side ng Prinsipe Wobo?" Sumagot ang isa na hindi siya kakampi, habang ang isa naman ay hindi matatawag na kakampi. Ikinagulat ito ni Reyna Oito. Sinabi niya kay Kurapika na barilin na raw ang dalawa. Ngulit natakot ang mga iyon at gusto pang magpaliwanag. Sinabi ni Kurapika sa Reyna na kumalma muna dahil ang impormasyon mula sa dalawang ito ay napaka-importante para sa kanilang survival. Babarilin lang lamang sila kung hindi makikipag-cooperate. Tinanong ni Kurapika ang dalawa kung ang 5 guards na namatay ay kakampi rin ng Prinsipe Wobble. Sumagot silang hindi at ipinaliwanag nila na bawat namatay na guard ay may kanya-kanyang pinagsisilbihan. Ipinaliwanag din nila na ang Prinsipe Wobble ay may 7 guards mula sa royal household na naka-assign sa kanya. Tinanong pa sila ni Kurapika kung bakit may 7 guards ang Prinsipe Wobble. Ang 7 guards ay katumbas ng bilang ng Reyna ng Hari maliban kay Oito. Tama raw, sabi ng isa. Ang bawat Reyna ay may mga guards na ipinapadala sa lower-ranking queens upang magsilbing surveillance guard o informant upang malaman kung may plano silang rebellion o iba pang lihim. Ang bilang ng guards ay nakabase sa ranking ng Reyna at ang mga lower-ranking queens ay hindi maaaring magpadala ng sariling surveillance guard sa higher-ranking queens. Ang mga higher-ranking queens lamang ang may karapatan na magpadala ng isang guard sa isang lower-ranking queen upang magsilbing kanilang surveillance guard at ganito raw ang sistema rito. Halimbawa, sa 6th queen na si Seiko, dahil siya ay 6, may 5 Reyna na mas mataas ang rangko sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang 5 higher-ranking queens ay magpapadala ng tig-iisa nilang guard sa ika-6 na queen upang magsilbing surveillance guard. Dahil may 2 pang lower-ranking queen sa pang-6 na queen, makakatanggap ang ika-6 na queen ng 2 true and loyal guards. Ang bilang ng mga true guards na ito ay katumbas ng bilang ng mga queens na mas mababa ang rangko. Bukod pa rito, maaaring pumili ang 6th queen ng isang guard na magsisilbing surveillance guard sa 2 lower-ranking queens. Ganyan lang ang sistema. Sa 7th queen naman at ina ng Momo at Mariam, may 5 surveillance guards na ipinadala mula sa 6 na higher-ranking queens. Ngunit dahil may isang lower-ranking queen pa siya sa kanya, si Queen Oito, mabibigyan siya ng isang true loyal guard. Maaari rin siyang magpadala ng isang guard kay Oito bilang surveillance guard. Kaya ngayon, may 7 surveillance guard si Oito mula sa 7 queens na mas mataas ang rangko sa kanya. Wala naman siyang true guard dahil wala ng lower ranking queen sa kanya. Siya ang panghuli o lowest ranking queen sa lahat.
Ipinaliwanag rin ng isa na ang trabaho nila ay protektahan ng Prinsipe Wobble hanggat hindi sila pinipili ng kanilang kliyente na lumabag sa batas. Ang existence ng ibang prinsipe ay posibleng threat sa mga kliyente ng mga queens. Tinanong ni Kurapika kung inutusan ba sila ng kanilang mga kliyente na i-assassinate ang Prinsipe Wobble. Sumagot ang isa na hindi at kahit isang reyna ay maaring makulong kung mag-i-issue ng order na patayin ang prinsipe. Dagdag pa nito, kahit may succession war, hindi ibig sabihin na basta-basta lalabag sila sa batas. Tinanong ni Kurapika kung inaalaw ba ng hari ang lahat ng ito at sumagot ang isa na oo, pero walang maibibigay na pardon sa sinumang papatay ng prinsipe. Hindi sila naniniwala noon sa succession war o contest hanggang sa makita nila ang bangkay. Akala nila noon ang contest ay simpleng lesson para sa mga prinsipe upang malaman ang risk sa bawat hakbang at napaka-unrealistic na isipin na mangyayari ang lahat. Ngunit nang makita nila ang bangkay at ang tungkol sa Nen, na-realize nila na totoo ang lahat at nagsimula na ang succession war. Na-realize din nila na hindi lang private soldiers ang involved, kundi ang mga prinsipe mismo ang kikilos para sa succession war. Bagay na lumud namang ikinagulat ni Oito at Kurapika, kaya tanong ni Oito, ano bang ibig mong sabihin na ang mga prinsipe mismo ang kikilos? Nasagot naman ito ng dalawa na nag-participate raw sina Oito sa Seed Urn Ceremony, ang seremonya raw na nagbibigay sa mga prinsipe ng Nen abilities. Napasigaw namang sagot ni Oito, isang lumang tradisyon lang daw ang seed ceremony na yon. Pinakalma naman ni Kurapika ang reyna sinasabing kung totoo ang sinasabi nilang dalawa, natural lang na ma-access ng Prinsipe Wobble ang kanyang Nen ability dahil nararamdaman niya ang anxiety at takot ng reyna. Kaya dapat ay kumalma muna ang reyna dahil posibleng automatic silang aatakihin ng ability ni Wobble. Kapag may masisave sila, malalaman nila kung ang attacker ay kalaban o kakampi. Posible rin na ito ay gawa ng Prinsipe Wobble bilang depensa sa sarili nang malaman niya ang masamang plano ng mga guards o maaring ginawa ito ng ibang prinsipe na tinatarget ngayon ang pinakabata at pinakamahinang prinsipe sa pamamagitan ng pagkamatay ng mga tauhan niya. Ngunit ang tanong ay tungkol sa mastery ng prinsipe sa Nen na karaniwang nangangailangan ng mahabang panahon upang makamit. Tinanong ni Kurapika ang reyna kung kailan nangyari ang Seed Urn Ceremony. Sagot ng reyna, mga 1 buwan ang nakalipas. Nagsalita naman ng isang guards, totoo, hindi pa pala ganoon katagal, kaya ang theory ni Kurapika tungkol sa pagkakaroon ng Nen abilities ng prinsipe ay hindi raw posible. Ang mga nangyari sa guards ay hindi gawa ng isang baguhan pa lang sa field ng Nen. Nasagot naman ng isa, well, hindi raw imposible ang sinabi ni Kurapika kung ang Nen ng prinsipe ay isang uri ng parasitic Nen. Tinanong ni Kurapika, parasitic? Sumagot ng isa, oo, ito ang magiging sagot sa story na bumabalot sa Seed Urn Ceremony. Maya-maya, may naramdaman ulit si Kurapika na kilabot. Sa kanyang paglingon, makikita niya ang isang uri ng nilalang sa likod ng isang guard. Nakatingin sila kay Kurapika. Tinanong niya ang tatlo kung nakikita rin ba nila ang kanyang nakikita. Nang sabay-sabay silang tumingin, nagulat sila sapagkat makikita diyan ang tatlong maliliit na nilalang sa likod at sa ulo ng dalawa sa mga guards. Ipinahinto ni Kurapika ang tatlo upang hindi mag-react ang mga nilalang sa kanilang galaw. Tinanong ni Kurapika ang dalawang guards na nakagapos kung nakikita nila rin ito. Sabay sumagot sila, nguit, nag-aalinlangan. Tinanong din niya si Oito kung nakikita niya, ngunit sumagot ang reyna na wala raw siyang nakikita. Pinapwesto muna ni Kurapika ang reyna sa kanyang bukuran. Maya-maya, may biglang na-sense ang tatlo. Sa kanilang paglingon, masasabi nilang na, ha? Ano ito? Totoo ba ito? Dahil makikita dyan ang napakaraming Nen Beasts na biglang nagpakita sa loob ng silid. Sabay tinanong ng mukhang flashy na Nen Beast kung free ba ang isa. Sumagot ang isa, medyo busy pa, hindi available. Maya-maya, napansin nila sa itaas, sa kisigang, ang napakaraming maliliit na Nen Beasts. Habang nakatingin si Kurapika, wika niya, na ngayong nagsimula na ang succession war, maaaring narito sila para subukan at tingnan kung gaano kalakas ang isang kalahok. Sa kanyang isipan ay napasabi siyang napaka-chaotic ng sitwasyon at totally defenseless pa din sila ngayon at napapansin niyang parang walang kumokontrol sa mga ito. Kasunod nito, makikita ang napakaraming Nen Beasts na biglang nagsimulang kumalat sa loob ng silid. Ayon sa isipan ni Kurapika,
Wika niya na ang tungkol sa seed urn ceremony ay parang worm toxins. Dahil sa sitwasyon nila ngayon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Kurapika at ipinaalam sa telepono ang nangyari. Wika niya, emergency, kailangan i-connect ang linya sa lahat dahil napakaraming Nen Beasts ang nag-appear dito sa Section 14. Sabay niyang tinanong si Melody sa Section 10 kung ano ang nangyayari sa kanila. Nasagot ni Melody na wala pa naman daw, subalit ayaw ni Biscuit na sa kanila sa Section 13 mayroon din daw Nen Beasts. Sa isipan ni Kurapika, naisip niya, ibig bang sabihin na ang Nen Beast ng 13th Prince na si Mariam ay nandirito pala sa kanila, ang prinsipe na binabantayan ni Biscuit? Kinamusta ni Kurapika si Biscuit kung ayos lang ang prinsipe nito. Sagot ni Biscuit, ayos lang. Ngulit unaware ang kanyang prinsipe sa Nen Beasts. Sa isip ni Kurapika, ibig sabihin unaware, hindi alam ng prinsipe ang abilities na nakuha mula sa seed urn ceremony, kaya magpapatayan lang daw ang mga prinsipe kung aware sila sa kani-kanilang Nen Beasts. At kung gaon, hindi raw nagme-make sense ito, kasi kung nagkaroon na ng Nen, dapat nakikita na rin nila ang kanilang Nen Beasts. Tinanong ni Kurapika si Biscuit kung tanging membro ng Hunters Association lang ang nakakakita sa Nen Beasts. Sumagot si Biscuit na oo at wala raw alam ang guards at servants. Idinagdag pa niya na ang Nen na ito ay isang parasitic Nen. Pagkatapos pinasunod ni Kurapika sina Oito at Bill sa sleeping quarters at tinanong si Bill kung ang parasitic Nen ay similar lang sa isang sumpa. Sagot ni Bill, oo. Ginagamit o kinakain nito ang aura ng host at nagmamature sila. Sa sitwasyon nila, kahit madrain ng Nen Beast ang aura ng host, ang mangyayari lang sa host ay makakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagod o panghihina. Nagsalita si Kurapika na mas delikado ang sitwasyon kesa sa inaasahan, kaya sinabihan niya si Bill na may time pa siya na mag-step back sa pagiging guard. Nag-offer si Kurapika na maaaring mag-resign si Bill sa lumalalang sitwasyon. Kung magre-resign si Bill bilang isang hunter ay isisend lang siya sa Tier 2 para sa surveillance purposes. Sa tingin ni Kurapika, hindi maaapektuhan ang misyon ni Bill kung mangyari iyon. Ngulit sumagot si Bill na ang trabaho nila ay protektahan ang reyna at ang prinsipe, kaya ang increase ng danger level ay hindi dahilan para mag-resign. Sa katotohanan, dahil sa lumalalang sitwasyon, kinakailangan nilang mag-exchange ng information para mas maayos na maprotektahan ang prinsipe at ang reyna. Maya-maya, makikita ang dalawa na binabantayan ng dalawang guards na nakatali sa upuan. Ayon sa isa, sa wakas ay nawala na ang Nen Beasts na napakarumi at nakakadiri pa sa tingin. Tinanong ng isa, nawala na ba talaga ang lahat? Sagot ng isa, at least dito sa silid namin. Napasabi rin ng lalaki sa kanyang isipan na nawala na sila, ngunit may naririnig siyang nagsasalita sa kanyang likod. Wika nito, okay, sabihan mo ako kung free ka na. Sagot niya, okay. Matapos niyan, bumalik si Kurapika at nag-exchange information na sila at ibinunyag ni Bill sa kanya ang tunay nilang misyon ay ang i-explore ang Dark Continent kasama si Beyond. Ngunit hindi raw nila gagawing dahilan ng misyon na iyon para iniglect ang kanilang kasalukuyang responsibilidad na protektahan ng reyna at ang prinsipe. Sagot ni Kurapika, naiintindihan niya. Dagdag pa ni Bill, ang sitwasyon ni Kurapika ang mas problematiko dahil ang paglapit sa prinsipeng Cherednik ay delikado at ang goal ni Kurapika ay hindi compatible sa kanilang misyon na protektahan ng reyna at prinsipe. Sagot ni Kurapika na may consent naman siya mula kay Reyna Oito, ngunit ang safety ng reyna at prinsipe ay pinaprioritize niya. Sagot ni Bill, hindi makakatulong ang sitwasyon ni Kurapika para makapag-establish ng tiwala sa kanya, kaya tatanggihan muna niya ang pakikipag-team kay Kurapika dahil ang safety ng reyna at prinsipe ang pinakamahalaga. Sagot ni Kurapika, tatanungin kita, ano ba ang kahulugan ng salitang safety para sa'yo? Ayon kay Bill, ang safety ay ang warranty ng proteksyon ni Oito habang nasa ship dahil iyon ang nakasaad sa kontrata. Ngulit sa totoong sitwasyon, ang kahulugan ng safety ay protektahan sila Oito mula sa potential threat sa succession war at tulungan silang makaalis dito ng ligtas. Napasabi ni Bill na makakaya nila ito at may 3 paraan para gawin ito.
Sinabihan din niya ang reyna na maraming options para mapanatili ang kanilang safety at makaalis sa succession war. Maya-maya biglang may sumigaw sa kanila ng isang katulong na nagpaalala kina Kurapika. Sinabihan ni Kurapika ang reyna na manatili sa tabi niya. Matapos niyan, diretsyo nilang pinuntahan ang pinanggalingan ng sigaw. Dito nakita nila na ang 3 sa natitirang guards ay pinatay o sinaksak ni Seared, isa pang guard. Tinanong ni Kurapika ang mga katulong kung ano ang nangyari. Sagot ng babae, kinuha lang daw ng lalaki ang kutsilyo at pinagsasaksak ang ibang guards. Dito sumigaw si Bill kay Seared, ang isang tropa ni Bill, at tinanong kung ano ang ginawa nito. Nanginig si Seared at sumabot na naglibre raw siya kanina kaya tinanong siya ni Bill. Dahil medyo magulo ang paliwanag ni Seared, tinutukan siya ni Bill ng baril. Lumingon si Seared at inangat ang kamay. Hawak ang kutsilyo. Sabi ni Bill, tumigil ka kundi babarilin kita. Dito sinabihan ni Kurapika at step forward na ang gusto niya ay buhay si Seared. Hindi kayang patayin ng isang hunter gamit lamang ang .22 caliber pistol si Seared, kaya sinabihan ni Bill na bantayan na lang muna ang reyna habang pipigilan ni Kurapika na lumapit kay Seared. What a turn of events! Palala ng palala ang sitwasyon. Pinatay ni Seared ang natitirang guards at nagsimulang lumabas ang Nen Beasts. Grabe! Ano kaya ang dahilan kung bakit pinatay ni Seared ang ilang guards at paano nila ipagtatanggol ang sarili nila habang unti-unti silang pinagpapatay? Malalaman natin ang lahat ng ito kasama ang marami pang matinding eksena ng ating bida sa next chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-like, comment, follow at subscribe for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.